Para may tubig na kayo, ha? Eh, tubig na. Talaga namang masayang biyernes, hindi lang dito sa wala namang buhang-buhangin sa katawan. Maging ilan sa ating mga kabuso dati bitin lagi sa tubig, lumakas na po ang daloy ng tubig ng Maynila dahil sa tubig ulan na galing sa mga ilog na nadaanan ng kanilang mga pasilidad. Nako mga kapuso, katunayan mula sa dating 117, ngayon 96 na lang daw ang mga barangay na apektado ng rotating water interruption ng Maynilad. Ang latest na detalye sa kakulangan ng tubig sa Metro Manila, abangan nyo maya-maya lang. At para tuloy-tuloy ang pagiging happy nyo, sabayan niyo po kami habang kayo nag-almusal. Today, ipapakita po namin sa iyo kung paano ginagawa ang isa sa mga paboritong merienda at pasalubong sa mga kids at young at heart, actually everybody, ang donut. Plus, may mga cute celebrity kids tayo makikitaste sa atin later, kaya abangan niyo yan. Ang ganda! At we've got more celebrity power dahil today makikisilip tayo sa taping ng bagong super sitcom or superhero sitcom ng GMA na Kaya ng Powers. Tsak, di nyo kakayanin ang powers ng cast nito on and off cam sa panguna ni veteran comedian na si Mr. Joey Marquez. At kasama din dyan si Rufa May Quinto. Mamaya na po yan. Ay, ito pa. Good morning! Morning! Ayun na, yan. Kaya ng powers ko yan. Yan, super power. Sila Elmo. Guess natin kahapon yung ibang cast, di ba? Yes. Sila Rian, di ba? Rian? yeah. Yan. That's right. Ito pa, bigati naman sa daigdig ng boxing. Meron tayong live Heroes Welcome para sa WBA World Super Flyweight Interim Champion at ngayon number 4, pound for pound, boxer in the world. Nonito, the Filipino Flash, Donaire Jr. Mga kasama natin yan mamaya. Ayos. Siyempre kasama si Mrs. Donaire. Oh, naman. You know, Black belter. The best. Okay, ha? Okay, mga igan, siksik na siksik ating biyernes. Kaya simulan agad natin ang mga pinamainit na balita. Top hirit na tayo. Tiyak pong mas masarap ang ligo ngayong umaga ng ilang mga customer ng Maynilad na nasa mababang lugar. Bahagyang mas malakas na raw kasi ang tubig sa ilang bahagi ng Commonwealth. Good morning sa inyo dyan. Roosevelt, good morning. At Quirino sa Quezon City, good morning. Kaya hindi sa ilang bahagi ng Caloocan, malubhan na boda sa Valenzuela. Mabuti na lang daw at medyo lumakas ang ulan nito mga huling araw. Kaya naman yung tubig mula Angat, nadaragdagan po pag dumaraan sa mga ilog patungo sa pasilidad ng Manila Water. Pero wag pa rin maging pasarap sa pag-aksaya ng tubig hanggat may tulo sa gripo ay mag-ipon. Dahil hindi naman po pang matagalan yan, magtipid pa rin, depende pa rin yan sa tuloy na pag-ulan at pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam at mga ilog na karugtong nito. Ayan. At dahil nga hindi pa rin naman lahat ng lugar maayos na po ang patubig, nakikiusap muna ang DPWH at ang NDCC sa mga lokal na pamahalaan na kahit yung mga pila muna sa tubig ang ayusin. Sa ilang pagkakataon kasi halos mag-away na ang mga nakapila tulad ng nangyari sa Batasan nitong Miyerkules. Lahat kasi syempre gusto makarami ng tubig sa isang pilahan lang. At naalala niyo pa ba ang eksenang ito kung saan pinagkaguluhan at lalong sinira pa ng mga residente ang sira ng tubo ng Maynila dahil sa desperasyon sa tubig? Yan po, dyan po nangyari yan. Ngayon, mahigpit na tagubili ng DPWH, bantayan na ang mga tubo ng tubig sa Metro Manila. Lalong mahalaga yan sa Maynila dahil lumalabas na mas 54% ng supply ng kanilang tubig ay natatapon lang dahil sa mga sirang tubo. Habang sa Manila Water naman, 12% lang ang tinatawag na system loss. Paano kaya nila naman manage na ganun yung isa o less yung isa more? Sa gitna ng agawan sa tubig ng ating mga kababayan sa pilahan ng rasyon, patuloy naman ang paglutang ng samot-saring panukala para hindi na raw ito maulit. Ang cloud seeding na matagal nang gustong ikasana, isagawa na rin kahapon. Nakuhanan pa mismo na GMA News ang pagsaboy ng 300 kilong asin sa namumuong ulap sa Angat Dam. Ngayong araw daw malalaman kung mapapabagsak nito ang ulan sa Angat. Sa gitna ng mga itong panukala namang i-take over ng MWSS ang operasyon ng Angat Dam. Tila hindi daw kasi epektibo ang pamamahala dito ng National Power Corporation. Oras na may takeover daw ng MWSS, hindi na muna gagamitin ang Angat Dam para sa paglikha ng kuryente at sa halip ay sa pagsusupply na lang ng tubig sa Metro Manila at sa irigasyon. Alam mo, parang ang daming lumalabas ng interest dyan sa krisis na yan. Kaya yung iba hindi naniniwala may krisis eh. Oo. Parang kumikita pa rin. Andyan yung mga ibang mga private sector na interesado pala sa ilang tinatayong dam.
Nandiyan naman yung ilang pagtataas daw ng rate. Nandiyan naman yung ilang ahensya ng gobyerno gusto palang i-take over yung ilang operasyon ng ilang ahensya rin ng gobyerno. Parang ang gulo tuloy ngayon na sa gitna ng ganito ang biktima, tayo pa rin. Kaya pala lang kontrolin ang supply. And the reality is, ang baba talaga. Totoong mababa naman yung supply talaga. Pero yung isang na sinasabi was, nung time na nagbawas nga before, parang unnecessary yung dami na ginagawa na parang they should be able to determine a little better kung gaano Kaya nga, karami nasa kanila yung control. Although, syempre, ang pamahalaan, ang gobyernong So, gusto Aquino, inipat yung control. never pa rin nilang inaamin na may water crisis. Kasi ang sinasabi nila, Wala daw eh, oh. Maynilad lang naman ang nagkaroon talaga ng problema. Yung East Zone na sinaservisyohan ng Maynilad. So, nagkaroon ng shortage, pero hindi pa tayo krisis. Dahil yung palang nating kababayan, may tubig pa naman. Tumutulong yung Manila water dun sa... Yung Manila Maynila. water, right. Pero huwag na tayo magantay ng krisis. Dapat action na natin Tama. to. Para, tsaka in the future also, di ba? Tuloy-tuloy din natin siya. Okay, samantala sa iba pang balita, blanco pa rin po mga kinaukulan sa tunay na pinagmumula naman ng nakakasulasok na amoy daw dyan sa amoy na gasolina sa West Tower Condominium sa Makati City. 5 hanggang 6 na drum na nga ng gasolina ang nakolekta ng taga Bureau of Fire Protection sa Makati. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung saan galing ang gasolina. Wala rin naman daw nakinantagas na nag-iisang pipeline na malapit sa gusali na pag-aari ng First Philippine Industrial Corporation. Pero para makasiguro na rin, nagkusa ng FPIC na itigil na lang muna ang operasyon ng pipeline hanggang hindi pa natutukoy ang pinagmumula ng gas leak. Ano ba yan? Hanggang Sino lang ngayon, may pipeline, hindi pa alam kung saan oo galing. nga hanggang ngayon tuloy nananatiling animoy bombang naghihintay na sumabog ang gusali. Katunayan, idineklara na po itong hot zone. Pero sa kabila niyan, may mga nakatira pa rin sa condo na hindi lumilikas. Samantala, sinimula na pong ipasipsip ang mga imburnal at kanal sa lugar para matiyak na wala ng gasolina. Nakatakda na rin magsagawa ng soil test na maaaring tumagal ng 5 araw. At alamin natin latest sa ragay ng mga residenteng apektado ng gas leak sa West Tower sa Makati. Live mula ron, may tapirit si Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, mukhang mapipilitan na lumikas yung mga residente natitira pa sa loob ng West Tower. Mangyari kasi, Igan, bandang 2:00 ng madaling araw nang mawalan sila ng kuryente. Kinailangan daw i-shut off ng gusali ang kanilang kuryente pagkat yung tubig sa may basement ay inaabot na yung kanilang mga linya ng kuryente. Mangyari kasi, Igan, ayon sa technical supervisor ng West Tower na si Carlos Luna, ay bandang 2:00 ng madaling araw ipatigil yung kanilang pag-pump o pagsak ng mga tubig na namumuo sa may basement 4. Matatandaan na, Igan, na narito rin natagpuan yung mga gasolina na sumisingaw sa hindi malamang pinagmumulan. Ayon daw kasi sa City Engineer's Office ng Makati, ay hazard daw itong ibinubugang tubig ng naturang gusali patungo dun sa drainage malapit sa West Tower. Kung kaya't pinatigil yung pagbuga. Dahil nga dito ay bumabaha na ngayon dun sa basement ng West Tower. Inaabot na nga yung linya ng kuryente kung kaya't kinailangan nilang patayin ang kuryente ng buong gusali. Igan? Okay, hindi pa rin alam kung saan galing yung gas leak, Oscar? Yes, Igan, hanggang sa mga sandaling ito, bagamat medyo mahaba-haba na nga nahuhukay doon sa pipeline sa harap ng West Tower, ay hindi pa rin matukoy kung saan nanggagaling itong leak na ito. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Sana pala kagaya sila nung moderno kasi yung ibang May yung sensor. tubo ng nung MWSS. Meron ng mga CCTV para alam kung saan yung water leak. Or if Sana ever, ganito hindi rin pa sa gas magkakaroon ng bawas dun sa output volume nung gasolina. Ibig sabihin, pag may tagas, kung hindi ba kanino nila man yun. nami-measure yun na parang pag lumalabas na gano'n, parang kulang, parang may tagas. Parang, Yung nga, inaalala, ang iba naman, iniisip, baka merong illegal na Ginawa sa pinagkukuhan ilalim. ng gasolina at yun ang tumatagas parang ngayon. hinap, Oo. hirap magtapos. Dahil yung pipeline, legal eh. Oo. So baka may, alam mo yun, di ba, tubig nga, may nag-illegal disconnect eh. Oo. Hindi ka may nag-illegal disconnect daw dun sa pipeline. Siyempre, pag ganun, hindi naman matatalino din yung pagkakabit niyan. Although mas delikado yung pipeline na inaano Na may ginagalaw. illegal connection kasi Oo. yung tubig hindi sasabog. Tsaka parang illegal connection ka nun, maghuhukay ka talaga. So, I mean, makikita kung may illegal na gagawin talaga. Sobrang laking misteryo na yung gasolina. I know. Baka naman ilang kilometro na ang
Di ba? I-open nila, wala pa rin Kakita na, It's been oh. 10, 11 days. Yung Hindi pa nila ebidensya, alam kung... ilang drum na ng gasolina. Ibig Kasi sabihin, magagamit ba andun yun? na O eh. pagkakitaan? Baka naman pwede. Hindi na yata, humalo na yata sa... Hindi na pa Sa recycle yun. lupa, sa dulo. Samantala, kasabay naman ang tuloy na paghanap ng paraan ng gobyerno na makalikom ng malaking pondo sa pamagitan ng buwis, may panukala ang BIR na posibleng ikagulat ang mga vendor, pedicab, driver at iba pa. Sakaling matuloy kasi ang balak ng BIR, may kailangan ng iabot sa inyo ang mga nagpapadyak. Kailangan na rin daw nilang magbigay ng resibo. Yan ay kung aabot ng 25 pesos ang biyahe nyo na madalas mangyari sa mga spesyal na biyahe. At maging sa mga nagtitinda ng palengke o sa palengke,